and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered
of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, forever sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Salamat sa mga awitin. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. It was love that took him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? So undeserving of His love, but oh, I am thankful of His precious blood. Though I never understand of what we received, it was love that took Him to the cross. Love amazing, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to
sins and let me go free. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that God would give His Son for me? to pay my sins and let me go free. Amazing Grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? See my Jesus on the cross, the people crying, looking on the man and think, such a tragedy. But what the world could not see was when they nailed Him on the tree. He broke the chains of sin and set them free. Love grew where the blood fell. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Good morning po sa ating live viewers sa Facebook Live. Ilan ang ating viewers yan, Sir Mark, ngayon? Good morning po sa ating 12 na viewers. Yan. At batiin po muna natin isa-isa yung mga nandirito. Ayun. Sino yung una nag-comment dyan, sir? Si Sir Digno. Yan, good morning po, sir. Si Ma'am Myra. And si Sir Jonas. Good morning po. Asan ngayon si Sir Jonas, sir? Sa Taiwan. Yan, good morning po. And Ma'am Heidi. Good morning, ma'am. Kay Sir Gilbert. Kay Ma'am Rolin. And kay Sir Salvador Bore. Good morning po. Kay Ma'am G. Kay Ma'am Rachel. And Ma'am Vicky. Yan. Of course, si Ma'am Virgie. Yan, nandiyan si Ma'am Virgie. Parang ano yung profile ni Ma'am Virgie, ah? Ayos yan, ayun, no? Ma'am Apple, good morning po. And kay Ma'am Joyce. Ma'am Gina, good morning, ma'am. And of course, ang ating pastor. Andyan sila sa taas kasama yung ating mga full-time staff. Kay Ma'am Mercy, good morning po sa inyo, ma'am. Okay, so sige po, i-share nyo po yung link na ating devotion para maraming makapakinig sa umaga ito. Of course, tag dito, sa Google Meet. Hindi naman high schooler to pero nagjo-join si Ma'am Geraldine. Yan, good morning, Ma'am Geraldine. Yan. Anyways, sa ating pong pagpapatuloy, ang ating topic every devotion natin is commit in attending church services. Yan, committing in church attendance. Of course, may mga live viewers po pala tayo dito. Pero mamaya natin iikot. Oo, may mga guests po tayo dito. Makikita niyo po. Yan. And ang ating pong topic is committing in church attendance. Yan, committing in church attendance. And wala po tayo yung verse natin dito ay sa Hebrews chapter 10. And please open your Bibles in Hebrews chapter 10 in verse number 25. And for 2 Sundays ay
ito po yung pinag-uusapan natin kung nakikinig kayo sa ating church services, kung nag-a-attend kayo. Yan. Pero kung hindi, yun lang. Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi po ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ayan. So, alam niyo po, nung Sunday, ito yung napakagandang nabanggit ng ating pastor na point niya sa committing to attend church services. Ayan. Yung unang point niya is that committing in church attendance will draw us closer to God. Yan. Ito po yung maglalapit sa atin sa Panginoon. Ano po sabi ng James chapter 5 verse, anong verse yung ano? Draw nigh to God. James chapter 4 verse 8. Yan. Ano po sabi ng Bible dito sa James? Ay, hindi. James number 4 verse 8 4 verse 8. Ay, Peter pala to. Yan, James chapter 4, verse number 8. And as sabi po ng Bible dito, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Okay? So, makikita po natin, it is a command from God na tayo po ay dapat maging malapit sa Panginoon. Yan, dapat wala na tayo ibang pinaka-goal bilang isang mga anak ng Diyos. Pag tayo po ay gumawa ng decision na tinanggap natin si Kristo, anak tayo ng Diyos, and pangalawa, kabilang tayo sa simbahan ng Panginoon, ano po sabi ng Bible? Kinakailangan wala tayong ibang pinaka-goal, layunin sa ating buhay, kundi yung tayo ay maging malapit sa Panginoon. Nakakalungkot naman kung anak tayo ng Diyos, pero hindi tayo malapit sa Panginoon, malapit tayo sa kamunduan. Di ba? Mas malapit tayo sa sanlibutan. Kaya nga po, alam niyo po na sinasabi ng Bible dito, we have to commit. Yan. Commit to church attendance. Bakit po? Ito lamang yung tanging paraan kung paano tayo magiging malapit sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, not forsaking the assembling. Sino yung kumakatok? Not forsaking, parang kumakatok na ano. Not forsaking the assembling of ourselves together. Wag nating kakaligtaan. O wag natin ipagpapalit, wag nating kakalimutan, wag po nating babaliwalain. Ano po yung dapat hindi nating kalimutan at baliwalain? Yung ating pagkakatipon-tipon, our assembling together. Yung ating pagkakatipon-tipon bilang isang mga anak ng Diyos. And bilang mga anak ng Diyos, meron pong proper place, meron proper time kung saan tayo magtitipon-tipon. Yan. Ano po yung proper place kung saan tayo nagtitipon-tipon every Sunday? Walang iba kundi sa simbahan ng Panginoon. Oh. And meron tayong kasunduan, meron tayong proper time na pinagkasunduan natin mula sa ating simbahan. Meron tayong oras. Ano po? Kaya kinakailangan, nasa bahay-sambahan tayo ng Panginoon. We must not forsake. Bakit po? Again, committing in church attendance will draw us closer to God. Ito lamang yung tanging paraan kung paano tayo magiging malapit sa Diyos. Ano po? Hindi tayo kailanman magiging malapit sa Diyos kung tayo ay nasa sanlibutan lamang. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, hindi tayo magiging malapit sa Diyos. Kasi nga, sabi nga ng ating pastor, committing in church attendance will draw us closer to God and drawn away from the world. Hindi tayo pwedeng hindi pwedeng sabay yan . Hindi pwedeng sabay na malapit ka sa Panginoon at the same time malapit ka sa sanlibutan. Kung wala tayong commitment sa Diyos, ito ay patunay na tayo ay meron pang kasunduan na hindi pa napuputol sa mundo. Hindi po pwedeng magsabay yan. Hindi pwedeng magsabay na tayo ay nasa Panginoon and at the same time nasa dyablo tayo. Hindi po pwede yan. Hindi pwedeng malapit ka sa Diyos, ngunit malapit ka rin sa sanlibutan. In which, most likely, maraming Kristiyano, nagsabing Kristiyano, na malapit sila sa Diyos, pero kung titignan mo yung activities nila, ay hindi naman maka-Diyos. O, di ba?
Sabi ko nga po sa inyo, merong mga nagsasabi na, ay kahit hindi ako magsimba, basta mahal ko si Lord. Oh, saan ka nakakitang ganun? Oh, maraming kabataan na, sabi ko nga, may nakita ako, nag-post na ganyan. Oh, kahit hindi ako nagsisimba, basta malapit ako sa Panginoon. How come na malapit tayo sa Diyos, pero hindi tayo nagsisimba? Wala tayong pagmamahal sa pakikinig na salita ng Diyos. The fact that we still have our connection to the world, we're still in touch with the things of this world, this manifests that we are not close to God. Oh. Kung meron pa tayong connection sa sanlibutan ito, kunwari ganito, Sunday, nasa simbahan tayo, ang ayos ng bihis mo, sa mga men, sa mga ladies, di ba? Napakaganda ng bihis, sa mga ladies, nakadress. Wow, di ba? Sunday, maghapon yan, maayos ang pananamit. Oh, makikita mo talaga, maka-Diyos. Malinis, maayos. Diba? Naka-modest apparel. Pagdating ng Monday, makikita mo, papasok sa school. Oh, hindi na naka-modest apparel. Hindi mo na makita na Kristiyano. Oh. Diba? Pinagsasabay natin Pinagsasabay natin na paglinggo lang, doon ka maayos. Oh. Tapos Monday hanggang Wednesday, hindi na maayos yung pananamit. Pero Wednesday ng gabi, yan, maayos ulit. Hindi po pwedeng magsabay yung mga bagay-bagay na yan. Hindi natin pwedeng pagsabayin na nakikiayon ka pa sa sanlibutan and at the same time ay sasabihin natin, maka-Diyos ay mahal natin ang Panginoon. Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon? Hindi mo nga sinusunod. Sabi ko nga po, yung pananamit natin, yung standard natin sa ating pananamit. Ano po ang standard na pananamit natin? Sa mga ladies, kinakailangan nakadress ka, nakaskirt kayo, maayos yung pananamit. Pero bakit yung iba? Hindi pa rin magawa-gawa yan. Pag linggo lang, pag may services lang, pag may practices, doon lang maayos yung pananamit. Pero pag wala na sa simbahan, hindi na maayos ang pananamit. Anong ibig sabihin natin dyan? Kristiyano lang ba tayo pag tayo ay nasa simbahan? Kristiyano lang ba tayo pag may church services, pag Sunday? Pero pag wala na tayo sa simbahan, hindi na nakikita yung ating pagkakristyano. Hindi po pwedeng gayon. Pwedeng ganon. Pagpapakita lamang po yan na hindi pa tayo ganon kalapit sa Panginoon. Hindi pa tayo ganon kaayos yung ating relasyon sa Panginoon. And ano lamang yung paraan? Ano lamang yung tanging paraan? Paano po tayo magiging malapit sa Panginoon? Walang iba kundi yung pagkakaroon natin ng commitment na every church services ay nandyan tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ang ating simbahan, tuturuan po tayo ng kung paano po tayo mag-aayos. Pero kung wala tayo sa simbahan, of course, wala tayong matututunan. Na pag-aayos sa ating sarili. Kaya nga kinakailangan, we must not miss every church services. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng Bible that we must not forsake. Huwag nating kakaligtaan. And good morning rin pala kay Auntie Marcela. Yan, nakikinig sila doon. Huwag nating kakaligtaan yung ating pagpunta sa bawat pananambahan natin. Kinakailangan hindi po natin ipagpapalit sa anumang bagay. Di ba? Kinakailangan oras po yan na para sa Panginoon, ibibigay natin para sa Kanya. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating kakaligtaan, huwag nating babaliwalain yung ating pagtitipon-tipon bilang isang mga anak po ng Diyos. Pag linggo, nasaan po dapat tayo? Walang iba kundi nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Wednesday, meron tayong midweek service. Nasaan tayo? Walang iba kundi nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Meron tayong Saturdays. Dapat kinakailangan yung mga oras po na yan na pinagkasunduan natin para sa Panginoon. Wala dapat tayo ibang bibigyan ng oras kundi ang ating Panginoon. Bakit po? Committing in church attendance will draw us closer sa ating pong Panginoon. And not only that, but committing in church attendance will make us always excited. Kaya nga, ano po sabi ng ating pastor? The church will develop us to love God and others. Dito po madidevelop yung ating pagmamahal sa Diyos at sa iba. At isa pa po, sa hindi natin pagsisimba,
Tignan natin sa hindi natin pagsisimba, ito yung magpapatamlay ng ating pagmamahal ng Diyos. At sa iba. Kaya makita ninyo, pag hindi ka na nag-start ka na hindi mag-attend ng Sunday afternoon, isang araw hindi ka na rin mag-attend ng Wednesday niyan. Pag hindi ka na nag-attend ng Wednesday, Saturdays, wala ka na rin yan. Di ba? May natatawa. Wala ka na na Sabado. Hanggang sa masasanay ka na. Masasanay ka na hindi nag-attend. Tatamarin ka na. Ano nang mangyayari niyan? Ang dami mo ng rason. Pipilitin ka pa. Linggo, ang hirap natin bangunin. Pag susundin ka, ang hirap mo bangunin. Pag hindi ka na nakabangon ng maaga, naglalabasan na yung maraming rason natin. Sabihin natin, may sakit ako, wala akong susuotin. Di ba? Yan ang nangyayari mga kapatid. Nagiging matamlay yung ating pagmamahal sa Diyos. Nawawalan tayo ng excitement. Di ba? Nawawalan po tayo ng sigla. Pag nag-start tayo na mag-miss ng bawat pananambahan. Pag nag-start na tayo na hindi na tayo nag-a-attend sa mga church services natin, sabihin natin, di bale, nagsimba naman ako ng Kasi ganito ang nangyayari. Akala ng iba, pag nagsimba ka na ng umaga, okay na yun. Parang ginagawa bang panakipbutas, nagsimba naman ako ng umaga, kahit hindi na ako magsimba ng hapon. Kahit hindi na ako magsimba ng Wednesday. Di bali, may narinig naman na akong salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng gawing panakipbutas yan. Hindi natin pwedeng gawing rason yan. Na bagamat nagsimba na tayo ng umaga, yan ay patunay mga kapatid na anong tawag dito? Yan yung ugali pa natin nung wala pa tayo sa simbahan natin na ito. Yan ay pag-uugali ng isang Katoliko. Sila nga mapadaan lang, mag-sign of the cross, nagsimba na yun. Magsawsaw lang sila, sign of the cross, nagsimba na yun. Sa atin, iba. Iba po sa atin, hindi tayo ganun. Hindi sapat na nagsimba ka na ng umaga, ay okay ka na. Hindi ka na magsisimba ng afternoon. Kayang-kaya mo na. Magaling ba tayo? Hindi po pwede yun. Kaya nga sa hindi pagsisimba natin, pag nagsimula ka na, nagmimiss ka ng bawat pananambahan, may rason-rason ka na, ayaw mo na mag-attend, yan yung magpapatamlay sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Yan yung magpapatamlay. Hindi ka na magiging excited sa mga pananambahan, magiging, ano ba sa Tagalog yung hindi excited? Magiging matamlay ka na mga kapatid. Marami ka ng rason. Kaya nga, ito ang nangyayari, magiging mabagal ang paglago ng ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Magiging mabagal ang paglago ng isang Kristiyanong hindi nagsisimba. Alam niyo po mga kapatid kung bakit hindi tayo lumalago. Pag may pananambahan ay wala tayong kasiyahan, wala tayong joy, wala tayong excitement. Dahil nga sa hindi pagsisimba. Pero again mga kapatid, pag tayo ay magko-commit na sa bawat pananambahan ay nasa simbahan tayo ng Panginoon, hindi ka tatamarin. Hindi ka magiging matamlay na pumunta sa simbahan sa bawat pananambahan. Ulit po, kasunduan natin yan sa Panginoon. Wala nang saan yung proper place kung tayo ay anak ng Diyos every Sunday. Walang iba kundi nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi yung kung saan tayo nagpupunta. Umaga, nasa simbahan ka, tapos afternoon, gumala ka na. Kung saan na tayo nagpupunta. Hindi po pwedeng yun. Nasaan na yung kasunduan natin sa Panginoon? Nasaan na yung sinasabi natin na tinanggap natin si Kristo, anak tayo ng Diyos, pero pag linggo, wala ka naman sa bahay-sambahan ng Panginoon. Again, hindi po natin pwedeng pagsabayin na tayo ay sumusunod sa Panginoon and at the same time, sumusunod tayo sa sanlibutan na ito. Kung tayo ay nagiging malapit sa Panginoon, ilalayo po tayo ng Diyos sa sanlibutan. Pero the fact na mas malapit tayo sa sanlibutan ito, pagpapatunay lamang yun na hindi tayo malapit sa Diyos. Kaya ano po yung kailangan natin? Kinakailangan we must not forsake the assembling of ourselves together. Huwag nating kakaligtaan. Huwag po nating ipagpapalit yung ating pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ulit po, ito yung maglalapit sa atin sa Diyos
At ito yung magbibigay sa atin excitement sa bawat pananambahan. Ang isang anak ng Diyos, pag yan ay lagi nasabay sambahan ng Panginoon, lagi excited para sa Panginoon. Hindi, sabi nga natin, Pastor, hindi yung parang kang bago lagi. Kapag nasa simbahan ka, nakatulala ka. Pag nasa simbahan ka, nakatulala ka. Pag may narinig ka na preaching ng pastor, tinamaan ka, nagrereklamo tayo. Di ba? Pagpapatunay lamang yan na wala tayong excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala tayong joy, wala tayong kasiyahan. At yan ay nagpapatunay na hindi tayo malago. Bakit? Kasi hindi tayo pala attend sa bawat pananambahan ng ating Panginoon. Natutulog ka, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda matutunan natin, especially tayo mga young people, high schoolers, huwag nating kakaligtaan yung pagpunta sa simbahan. Huwag po nating ipagpapalit yan. Bakit? Ito yung magdalapit sa atin sa Panginoon. Ito yung magbibigay sa atin na excitement sa bawat pananambahan at sa every programs, activities ng ating simbahan. Kung bakit ayaw natin mag-involve sa mga ministries, tinatamad tayo minsan. Kasi hindi ka nga nagsisimba. Wala tayong narinig sa salita ng Diyos. Kung bakit minsan tinatamad tayo mag-soul winning, wala tayong involvement sa pag-invite ng mga bisita. Kasi nga, hindi pala simba. Kulang sa narinig na salita ng Diyos. Kaya nga po, ngayong umaga ito, kinakailangan magkaroon tayo ng commitment. Na wag tayo magmi-miss sa bawat pananambahan. Kasunduan natin yan sa Panginoon bilang isang mga anak ng Diyos, bilang tumanggap kay Kristo, kinakailangan wag po natin yan babaliwalain. Wag natin ipagpapalit yung mga bagay-bagay na yan. Marami tayong matututunan sa ating topic na ito, pero mabilis po ang oras. So, yun lamang po ang gusto kong may-share. Pakinggan rin natin si Brother Neg. Yung maganda po yung pinag-uusapan natin, no? At ngayon po ay makikita natin, titignan muna natin kung bakit mahalaga pumunta sa church. Bakit mahalaga, no? Kasi nga ilalapit tayo niyan sa Panginoon. Pero kung babalik po tayo sa Old Testament, babalik tayo sa Leviticus, kaya meron pong tabernacle na tinatawag, merong house of God na tinatawag nun, ay dyan po sila, yan ay instruction ng Panginoon for them to worship. No? For them to worship. At sa worship po na yun, merong certain standards ang Panginoon. Doon po sila nagbibigay ng offering, doon sila nagbibigay ng tithes, di ba? At doon sila minsan nagpapa-advise, di ba? Nagpapa-advise. Pero meron naman po silang mga elders noon. Pero sa pagpunta po nila sa tabernacle, sila po ay nagpo-worship. So kapag nag-worship po sila, kapag pumunta sila sa tabernacle, it's either magbibigay sila ng sin offering, peace offering, burnt offering, trespass offering, at lahat po ng yan ay para mai-restore yung relationship nila sa Panginoon, para ma-renew yung fellowship nila, para ma-restore. Bakit po? Nung time na ito, sa Leviticus, kung babalik po kayo dyan, yung pinaka-purpose po niyan ay para ma-restore yung fellowship nila sa Panginoon. Kasi wala pa nga po si Jesus Christ. So, kinakailangan nilang mag-sacrifice. Di ba? Kinakailangan nilang mag-offer para malinisan yung kasalanan nila. Di ba? Yung specific na kasalanan nila, hindi lahat. So, ganun po. Yung pagpunta po nila sa tabernacle ay it restores their fellowship with God. Diba? Kaya nga sabi ni David sa Psalms 122 verse number 1 Sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Bakit? Kapag pumupunta po sila sa tabernacle, kaya sila pumupunta sa tabernacle ay para mag-offer sila ng sacrifice. Kung nagkasalaman sila, merong peace offering, yan ay voluntary. Diba? Bakit? Yan yung magre-restore ng fellowship nila sa Panginoon. Diba? At merong burnt offering, merong sin offering, trespass offering, trespass offering and sin offering. Yan ay para humingi sila ng kapatawaran ng kanilang ginawang kasalanan. So, titignan po natin, kung babasahin niyo pa yung Leviticus, adultery pa lamang or may mga kasalanan dyan, isipin mo kung nagagawa nila yun araw-araw.
So, ibig sabihin nun, araw-araw rin silang pupunta sa tabernacle. Di ba? Kaya nga po, kung titignan natin, yan na instruction ng Panginoon sa mga Israelites na sila ay pupunta sa tabernacle to offer sacrifices, to offer sila ay magbibigay ng offering, iba't ibang klaseng offering yan, sin offering, burnt offering, trespass offering, lahat ng po yan ay para may restore yung relationship nila sa Panginoon. Di ba? At yan po yung tinatawag nilang proper worship. Dahil po yung proper worship, meron po yung requirement na tinatawag sa Panginoon. Meron yung requirement. Kaya kung titignan po natin, ilalagay po natin sa situation natin ngayon, punta po tayo sa Romans 10:17. Romans chapter 10 verse 17. Sabi po ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So yung binasa po ni Brother Misha kanina sa binasa niya kanina sa James 4:8, sabi doon, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Hindi po tayo magiging malapit sa Panginoon unless tayo po ay lalapit sa Panginoon. Diba? Ganon din po, same sa Old Testament, same sa mga Israelites noon. Hindi magiging maayos yung relationship nila sa Panginoon. Hindi mare-restore, hindi magkakaroon ng kapatawaran yung kanilang kasalanan hanggat hindi po sila lalapit sa Panginoon. Diba? Kung titignan ka natin, sa atin medyo pupunta ka lang Wednesday, Saturday, Sunday. Sa kanila nga halos araw-araw. 'Di ba? Tayo pinatawad na tayo ng Panginoon. So ang purpose natin, kaya po tayo pupunta sa church ay para tayo mapalapit sa Panginoon. Sabi ng Bible, Romans 10:17, so then faith cometh by hearing. Kapag sinabi nating faith, it is our belief, trust, and loyalty to God. 'Di ba? Our belief, trust, and loyalty to God, yan ay ma-acquire natin saan? Sabi ng Bible, by hearing. 'Di ba? By hearing and hearing by the Word of God. 'Di ba? Hearing and hearing by the Word of God. So ngayon, wala na tayong tinatawag na sin offering, trespass offering, burnt offering, peace offering. Meron na lamang tayong tithes and love offering, 'di ba? Yun na lamang. At ang gagawin na lamang natin sa church is for us to hear and hear the Word of God. Bakit po? So then faith cometh by hearing. Bakit po? Kapag pupunta tayo sa church, number 1 ay it reveals God's nature. Di ba? Kapag pupunta po tayo sa church, marireveal natin yung nature ng Diyos. Ibig sabihin nun, makikilala natin. Kaya sinabi dito, faith cometh. Kaya dumarating yung faith, ay yan yung sa pagkakilala natin sa Panginoon. Bakit? Kung titignan natin, it means belief. Hindi po tayo maniniwala sa Diyos kung hindi natin siya kilala or wala tayong narinig. Hindi po tayo magtitiwala sa Panginoon. Hindi po tayo magtitiwala sa Panginoon. We will never trust God kapag hindi po natin siya kilala. At ganoon din naman, hindi tayo magiging loyal sa Panginoon kapag hindi rin natin siya kilala. Kaya nga po, ganoon kahalaga yung ating pagpunta sa church. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing. Diba? Faith cometh by hearing. At standard po ng Diyos na dapat tayo ay pupunta every Sunday. Diba? Every Sunday. At hindi lamang yan sa atin ay it is a God-given ordinance na tayo ay pupunta sa church. Diba? Bakit po? Yan, pagpunta natin sa church, anong gagawin natin? Tayo ay mag-worship sa Panginoon. At yung proper worship, yan po ay magre-reveal ng nature ng Diyos. Diba? Yan po ay magre-reveal ng nature ng Diyos. Makikilala po natin ang Diyos kapag tayo ay pupunta sa church. Kapag sinabi nating nature, it means the characteristics of God. Diba? Makikilala natin siya. Kaya nga, example niyan, every Wednesday, ang topic po natin is all about the doctrine of God. Diba? All about the different names, diba? And titles of God. Diba? Marami yan. Ekad, El, yan mga yan, Elohim. Yan, nakikilala po natin dyan ang Panginoon. Sa pamagitan ng mga topics na yan, makikilala natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kaya nga sabi ng Bible mapapahiya tayo kapag wala tayong na-acquire na kapag nakita ng Diyos na hindi natin ginagawa yung mga ordinance ng Panginoon, mapapahiya tayo pagdating sa langit. Diba? Kaya nga po sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing. Diba?
our faith, o hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, hindi tayo magiging loyal kapag hindi tayo matin ng church. Bakit? Ma-acquire natin yung faith natin or makukultivate natin yung faith natin kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? O, talamak naman yan nakasabihan, di ba? Hindi, okay lang naman na hindi ako pupunta ng church. Nagbabasa naman ako ng Bible. King James naman yan. O, di ba? Marami po nagsasabi niyan. Pero, maliwanag yung sabi ng Bible, di ba? Hindi sinabi ng Bible na, so then faith cometh by reading, and reading by the Word of God. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi po tayo magiging malapit sa Panginoon kapag hindi po tayo magko-commit sa church attendance. Di ba? At yung faith na yan, hindi lamang yung isang beses ka pumunta sa church and then okay ka na. Di ba? Okay ka na at napakagaling mo na. Di ba? Matalino ka na sa salita ng Diyos. Banal na daw, banal. O, banal na. O, di ba? Hindi po ganun. Ang kinakailangan natin is continuous. Di ba? Right. Continuous. Kaya nga po, attending church reveals the nature of God. Di ba? Reveals the nature of God. Makikilala pa natin dyan ng Panginoon. Makikilala natin siya dyan. Di ba? Bakit? Sabi nga ng Bible, Matthew chapter 18, verse number 20. Matthew 18:20. Sabi ng Bible, mali. 21 ba? Yan. Matthew 18, verse number 21. 20. Sabi ng Bible, verse number 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So sabi ng Bible, kapag merong nag-assemble, merong nagtitipon-tipon sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ni Kristo, sabi ng Bible, nandyan ako sa kalagitnaan nila. So isipin niyo po mga kapatid, na sa attendance natin every services, di ba? Attendance natin every services, kung lahat tayo ay nag-gather para sa Panginoon, para makapag-acquire or para ma-reveal natin yung true nature ng Diyos, ma-reveal natin yung nature ng Diyos, sabi ng Bible, nandyan ang Diyos sa ating kalagitnaan. Di ba? Sa crowd po natin every Sunday, halos 600, 700, or 500. Nag-average po tayo niyan. Di ba? Ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan. Kaya nga, nare-reveal natin yung true nature ng Diyos. Di ba? We have the Word of God na magre-reveal niyan. Di ba? Kaya nga po tayo ay magiging malapit sa Panginoon. Tayo ay matututo ng salita ng Diyos. May strengthen yung faith natin. Makukultivate yung faith natin kapag tayo po ay nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing. Di ba? Ano ba sabi niya? So then faith cometh by hearing and hearing. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. O kapag sinabi po nating hearing dyan, ay it means with understanding. It means with understanding. Hindi lamang po yung hearing na ano ba? Anong tawag doon? Lumalapat lang sa tenga. Hindi po dahil yan, it came from the Greek word phonis. Yan, it means with understanding. O dapat, yung faith natin, nakukultivate yan kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag sinabi po nating hearing ulit, it means with understanding. Diba? With understanding. O dapat kapag nakikinig tayo ng Diyos, inuunawa natin at nauunawaan dapat natin. Kaya nga sabi ng Bible, yan yung paraan kung paano tayo magiging malapit sa Panginoon. Bakit? By attending church services, we will reveal the true nature of God. Makikita natin kung sino ba talaga ang Diyos. Makikita natin kung bakit kinakailangan natin mag-church. Di ba? Bakit? Para makilala pa natin ang Panginoon. Di ba? Kaya nga meron tayong mga naririnig na testimonies na dati hindi pa ako nakakapag-church, pero hindi pa ako lagi sa church. Pero kapag nung napakinggan ko yung message na ito, yan yung nag-encourage sa akin. Bakit may mga ganyang testimony? Dahil kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos with understanding, marireveal natin yung true nature of God. Makikilala pa natin ang Panginoon. At ano yung magiging resulta nun? Ano yung magiging resulta nun? Yun na po yung sa James chapter number 4 verse number 8. Diba? Tayo po ay magiging malapit sa Panginoon.
tayo ay magiging malapit sa Panginoon kapag tayo ay uma-attend ng church services. Bakit? Dito tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos eh. Kung tatandaan po natin, kung titignan natin, dito sa church natin, nandito yung taong itinalaga ng Diyos para sa atin. Diba? Kaya nga marami nawawala sa church. Bakit? Imbis na church services. Naka-earphones pa, nakikinig pala sa ibang simbahan. Diba? Napakagaling. Pero tayo po, nandito tayo ngayon, ay tandaan po natin na dapat tayo ay magkakaroon lamang ng faith. May strengthen lamang yung ating faith pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Amen. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina sa Old Testament, yun yung standard ng Panginoon sa mga Israelites. Diba? Pag nagkasala ka ng ganito, pag nagkasala ka ng adultery, ayan, ganito yung iano mong offering. Diba? Ganto. At may certain na lamb without blemish, may mga ganun-ganun pa. Di ba? May mga ganun-ganun pa. Sa atin, wala naman ang ganun-ganun eh. Dala mo lang sarili mo. Di ba? Dala mo lang yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kung ngayon, di ba? Napakabaho siguro dyan sa auditorium kung may dala ka pang mga kambing-kambing na yan. Di ba? Pero sa atin, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para sa atin na tayo ay maligtas. Ang gagawin na lamang natin para tayo ay fully maging faithful sa Panginoon, para tayo ay maging maayos yung relationship natin sa Panginoon. Amen. Ayan lamang po ay sa pamagitan ng church attendance, di ba? Yan lamang po ay sa pamagitan ng pag-attend natin ng church. Di ba? Sabi ng Bible, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? Dapat ay instruction niya ng Panginoon na dapat tayo ay mag-grow. Saan? Sa knowledge natin sa Diyos. Diba? Sa knowledge natin sa Diyos at makikilala pa natin dapat ang Panginoon. Diba? Amen. Dahil yung ating pag-attend sa church, it reveals the true nature of God. At kapag na-reveal yung true nature ng Diyos, it will lead to unholy living. Diba? Kapag nakilala pa natin ng Panginoon, na-reveal natin yung true nature ng Diyos, yan ay pupunta na tayo sa holy living. Diba? Yan na po, magkakaroon na tayo ng maayos na pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nakita natin yung true nature ng Diyos, nakita natin kung sino ba talaga ang Diyos. Diba? Makikita natin yan. Kaya nga, tayo bilang isang Kristiyano, makikita natin yung kaibahan natin sa iba. Diba? Tayo, nag-church tayo. Although, hindi naman tayo perfect. Lahat tayo, hindi tayo perfecto. Kapag merong nagsasabi niyan, luluhod ako. Wala pong perfect sa atin, kahit sino man. Pero kaya tayo pupunta sa church para tayo ay patuloy na maayos. Sabi ko nga, hindi naman natin maiwasan magkasala eh. Pero ang punto ng Bible ay dapat hindi tayo masaya sa kasalanan. Diba? Kaya nga po, sa church, dyan natin natututunan lahat. Nakikilala natin ang Panginoon. Matututo tayo dyan. Kapag nakilala natin ang Panginoon, matututo tayo ng pamumuhay na dapat nating ipamuhay bilang isang Kristiyano. Diba? Bakit? Yung pagpunta natin sa church, it restores our fellowship with God. Diba? Yung broken fellowship natin sa Diyos, na tayo ay makasalanan noon, anak tayo ni Satanas, nung tayo ngayon ay inadapt na ng Diyos, ni-redeem niya na tayo, di ba? Ang gagawin na lamang natin, hindi naman po automatically na tayo ay biglang tinanggap natin si Kristo at biglang, yun. O, di ba? Hindi ka na makasalanan, banal ka na agad. Ginagawa mo na lahat ng nasa Biblia. Hindi po. Kaya nga kinakailangan natin mag-attend ng church para tayo ay magkaroon ng faith, di ba? Para tayo ay magkaroon ng belief at kapag tayo ay nakakapakinig at nakakapakinig ng salita ng Diyos, magiging loyal tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi nga po kasi automatically. Maganda sana kung ganun eh. Maganda sana kung ganun. Na kapag tumanggap tayo kay Kristo, yun, Galatians chapter 5, di ba? Meron ka na agad fruit of the Spirit. Di ba? Pero hanggat nandito po tayo sa flesh, magmamanifest pa rin yung works of the flesh. Di ba? Pero, dapat, tayo ngayon, meron na tayong Kristo sa puso, meron na tayong Spirit, dapat merong bunga. Diba? Merong fruit of the Spirit. Yan.
Merong fruit of the Spirit. Diba? At ma-acquire lamang po natin yan kapag nakilala natin ang Panginoon. Diba? Yung sinasabi ng Bible na fruit of the Spirit, hindi natin yan ma-acquire. Kasi kasali na yan sa holy living eh. Yan na yung instruction ng Diyos. Yan na yung bunga. Yung holy living natin, yan na lamang yung bunga ng pagkakilala natin sa Panginoon. Amen. Diba? Yan na lamang yung magiging bunga niyan. Kapag nakilala natin ang Panginoon ng lubusan. Kaya nga sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, Hebrews 10:25 not forsaking the assembling of ourselves together. Diba? Kaya nga, inaano tayo hindi to encouragement lamang It is an ordinance. Diba? It is, kapag sinabi natin, it is an instruction of God. Diba? Yan yung instruction ng Diyos na magre-reveal ng true nature ng Diyos na maglilid sa atin sa holy living. Diba? Ito po ay instruction ng Diyos. Instruction ng Diyos, command ito ng Diyos, sabi ng Bible, not forsaking the assembling. Diba? Titignan nga natin, bakit meron pa tayong Saturday service? Diba? Pwede namang diretsyo na lang sa choir Sayang pa sa oras. Pero, ano yung pinag-aaralan natin dyan? All about discipleship. Diba? Kung paano tayo magiging good example sa iba. Kapag yung ano nga natin ay discipleship is a war. Diba? Makikita natin kung sino yung kalaban natin at makikita natin kung sino yung kakampi natin. Diba? Yan po ay, kaya nga lahat ng services natin, lahat ng preachings na napapakinggan natin, magre-reveal yan kung sino ba talaga ang Diyos. Diba? Ipapakita natin ang salita ng Diyos, ipapakita sa atin ang salita ng Diyos kung sino ba talaga ang Diyos. Kaya nga, napakaganda na mag-commit tayo na wag nating imimiss yan. Diba? Napakaganda na wag tayong na wag nating imiss yung mga bagay na yan. Dahil yan ay magre-reveal sa true nature ng Diyos. Yan ay magre-reveal kung sino ba talaga ang Diyos. At by revealing that, at kapag nakilala natin yung nature ng Diyos, nakilala ba natin kung sino siya? Yan na. Ang sabi ng Bible, magkakaroon na tayo ng faith, magiging loyal tayo, magkakaroon tayo ng trust, tiwala sa Diyos, di ba? At ng belief, di ba? At yan lamang ay ma-acquire natin kung tayo ay magko-commit. Kung tayo ay magko-commit na sa church attendance. Diba? Sa church attendance, kung tayo lamang ay magko-commit sa church attendance. Kaya nga po, I hope na naging encouragement po po ako sa inyong lahat. At meron po tayong natutunan sa ating ngayon. Amen, amen. Bago ko tanungin itong mga live audience natin dito, alam nyo, napakalaga po nun, na totoo yun attending in church services will lead our life to a holy living. O, diba? Kasi yung iba, parang pinaglalaruan yan, pag nagsimba ka, uy, banal na siya. Pag may hawak na Bible, uy, banal ka na ngayon pala. O, diba? O, pag nakikita ka nagsisimba, maayos yung pananamit mo, uy, wow, banal na siya, may hawak na siya na Bible. O, diba? Pinaglalaruan nila yung word na yan. Kasi wala naman silang alam dyan O, ignorante naman sila, hindi nila alam yan. Totoo yun It will lead our life to a holy living and mas lalo natin makikilala ang Panginoon. O, alam nyo, wala nang ibang magpapakilala sa atin patungkol sa Diyos kundi yung simbahan. Yung pakikinig at pag-aaral natin na salita ng Diyos, hindi kailanman yan ituturo sa school sa labas. Sabihin na natin, ikaw ang pinakamatalino sa labas. Tanungin nga natin kung kilala mo ang Diyos. O, maipapaliwanag mo kaya? Diba? Maraming ganyan na tao na nagyayabang dahil sila ay matatalino or anything else. Pero tanungin nga natin kung kilala nila ang Diyos. Tanungin nga natin kung sino ang Diyos. May maisasagot ka kaya? Diba? O. Diyan natin makikita. O. Pero alam niyo po ba, dito sa simbahan, pinapakilala sa atin kung sino ang Diyos. O. Tinuturuan sa atin, sino ba ang Diyos? O. And dito natin maintindihan, dito natin matututunan lamang yan. Kaya nga, every church services natin, Sunday, kinakailangan nandito tayo, buong araw nandito tayo, and we have our Wednesday services. Makikinig, anong pinag-uusapan natin pag Wednesday, all about doctrines. O ngayon, about doctrine of God. Pinapakilala sa atin kung sino ang Diyos.
O para bilang isang anak ng Diyos, ikilala natin ang Panginoon. O, di ba? Sinasabi natin na anak tayo ng Diyos. Pero kung tanungin kung sino ang Panginoon, hindi natin kilala. Hindi natin maipaliwanag. O, di ba? Parang hindi naman nababagay ata yun. Kaya nga dito lahat yan itinuturo. Dito po lahat natin yan matututunan. Hindi naman natin makikilala ang Diyos sa kung saan-saan lugar pa maliban sa simbahan ng Panginoon. Kaya nga napakalaga po nun na magko-commit tayo. Magko-commit tayo. Again, pag sinabi natin magko-commit tayo, gagawa tayo ng kasunduan sa Panginoon at gagawin natin. Gagampanan natin. Commitment is making an agreement and putting it into action deliberately. Gagawa tayo ng kasunduan natin sa Diyos at ito po ay kinakailangan na magampanan natin. Pag sinabi natin sa Panginoon, tinanggap natin siya, and every Sunday, kinakailangan na sa bahay-sambahan tayo, buong maghapon nasa simbahan tayo, gampanan po natin. Gumawa tayo ng commitment na Wednesday, kinakailangan nasa simbahan tayo, gampanan natin. Saturdays, same, kinakailangan. Wag po nating babaliwalain yung mga oras na dapat yan ay para sa Panginoon. Yung mga activities natin, programa ng ating simbahan, kinakailangan nandyan tayo lagi. At lahat po yan ay matututunan natin kung tayo ay magkakaroon ngayon pa lamang ng commitment to attend every church services. Ano po? Kaya nga sa umaga pong ito, I hope kami po ay naging blessing. I hope na kami po ay kayo po ang lahat po tayo ay merong natutunan sa umaga pong ito. And of course, may mga live audience tayo dito and may mga bisita tayo dito. May mga guests po tayo. And marami po silang gustong sabihin sa inyo sa umaga pong ito. Kaya, kaya mapapakinggan natin sila. Tatanungin natin ano yung kanilang natutunan sa umaga pong ito. No? I-share nila kung ano yung natutunan sa umaga ito. Unahin muna natin itong mga kaliwa at kanang kamay. Ang natutunan ko po ay magkaroon po tayo ng mag-commitment po tayo na magsimba po tayo bawat panambahan at huwag po natin papaliban ang araw mga panambahan ng Wednesday, Saturday at Sunday. Oh, bakit? Bakit kinakailangan hindi mo ipagpapaliban? Sige nga. Kasi po ito po ay oras ng panambahan po. Lastik ka sagot yan. Si Belty, bigyan mo. Kailangan po natin mag-commit para ng church attendance dahil ito po yung nagbibigay sa atin ito po yung ginagawa po tayong banal na ito at utos rin po ito ng Panginoon para sa atin at kailangan po natin mag-commit sa church attendance para matutunan po natin yung mga gagawin po natin para sa Panginoon. Ayusin niyo sumagot. Morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay dapat committing in church attendance will draw us closer to God at He will lead our life in holy living at we must not miss every church services because the church will develop us in loving God and others. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay pag wala tayo sa simbahan ay hindi tayo magiging maayos at tayo ay dapat maging malapit sa Diyos at yun lang po. Ang mga natutunan ko po ay para tayo po ay mapalapit sa Diyos, dapat magkaroon po tayo ng commitment every church services at kung hiwalay tayo sa Panginoon, hindi tayo magiging malapit sa Panginoon at
pag tayo ay magko-commit sa church attendance, hindi tayo tatama rin umattend ng mga pananambahan. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay dapat lagi tayong mag-attend sa church services. At pagpunta po tayo sa church services, nare-reveal po yung God's nature at mas lalo pa po natin nakikilala ang Panginoon. At dapat po mag-commit po tayo na sa church services para po mas lalo pa po tayo mapalapit sa Panginoon. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay hindi lang po tayo nakakapagkinig ng word at kaya po tayo nasa church para po makinig ng word ko. Ang natutunan ko naman pa ay yung mag-commit ka na dapat mag-attend ng every services. Sabi nga po ni Sir Nagong, magkakaroon ka ng faith and loyalty. Ang natutunan ko po ay mag-attend sa pananambahan, sa simbahan at nga po yung hearing and understanding. Hindi lang po yung napakinggan natin tapos lalabas din sa isang tenga natin hindi natin naiintindihan yung ang natutunan ko pa Lapit mo yung mic. Lapit para marinig. Hindi porket matin ka po ng isang service na half day ka lang po is malapit ka na po sa Diyos, banal ka na, tapos di ka na po pupunta ng Wednesday, Saturday, kasi may natutunan ka na po ng Sunday. Yun lang po. Amen. Ayan. Thank you sa inyong mga natutunan sa umaga pong ito. And ganun din po sa lahat na nakinig sa Facebook Live. We are hoping na tayo pong lahat ay merong natutunan this morning. Yan. Maraming salamat po sa lahat. Bago po tayo magwakas ay gusto ko lamang batiin yung sino ba yung di natin na bati dyan, sir? Good morning po sa ating 24 viewers. Good morning po kila, ayan, si Ma'am Apple, Ma'am Cherry. Bati ko na ba si Ma'am Beth? Sila Auntie Raquel. Yan. Si Ma'am Beth. Si Sister Bea. Sino pa? Si Ma'am Julian. Si Nanay Tita. Wala na. Nabati na natin lahat. Yan. Baka yung iba po ay hindi kayo nag-comment. Ma'am Emilia and Ma'am Geraldine. Yan. Good morning po sa inyo. Yan. Thank you po sa pag-join po ninyo sa ating devotion. Hindi ata makapag-comment si Ma'am Emilia sa sa Facebook eh. Yan. Ma'am, good morning po. Kamusta po kayo dyan, ma'am? Anong oras po sa inyo ngayon, ma'am? Mag-alauna na. Ng madaling araw? Opo. Wow. Grabe. Ayaw tanggapin yung mention ko, yung comment ko. Bakit kaya? Ano lang yan, ma'am? Baka sa cellphone nyo lang yan. Yan. Pero thank you, ma'am, for being with us. And Ma'am Geraldine, thank you, ma'am. And sa lahat po ng mga nakinig this morning, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray, dahalan Diyos. Maraming salamat po sa aming binigyan niyo po sa amin. Salamat po sa napakinggan po namin salita ng Diyos. Ang araw na ito, i-bless po ang mga members at kaya po yung bawat isa po sa amin sa kanilang mga trabaho, sa mga papasok po. Ingatan niyo po kami at sa mga natitira po pa namin gawain. At i-bless niyo po ang aming gagawin. Ito po dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po sa lahat na nakinig. Thank you po and God bless sa inyo.
God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God, but all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us.